Ang mga eroplano na konektado sa kanya ay nagtunggo sa kampo ng Iran sa gitnang silangan. Natuntun din ang mga eroplanong walang pagkakakilanlan na umalis mula Jordan. Muling nakita ang mga hindi kilalang drone sa ibabaw ng mga sensitibong lugar sa Iran. Mas malalim nang sinusuri ngayon ang pagkamatay ng 14 na miyembro ng Gwardiyang Revolusyonaryong Islamiko. Naibalita na ang insidenteng ito sa naunang video bilang isang pagsabog sa loob ng Iran. Pero ngayong Martes, 5 ng Mayo, 2026, nagkakaroon ng ibang bigat ang pangyayari. Imbes na tanggapin agad ang opisyal na bersyon ng Tehran na hindi sumabog na bala lang ito, sinisilip na ng balita ang posibleng sabotahe. Dito na pumapasok ang kilos ng mga palihim na eroplano, drone sa sensitibong lugar at mga pagsabog sa loob na bumubuo ng mas mapanganib na larawan para sa rehimen ng Iran. Ikukuwento ko na lahat ng yan sa'yo pero ngayon, siguradong gugustuhin mo mag-subscribe sa channel para manatiling updated, makatanggap ng impormasyon sa real time at sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong nakita. Sa pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves, ang paunahing punto ay simple lang. Dalawang LM-100J na kargamentong eroplano, sibilyang bersyon ng Super Hercules, ang maitala sa pagsubaybay sa paglipad sa Jordan. Isa sa mga ito ay patungong silangan, papunta sa Kuwait, Saudi Arabia, Iraq o sa isang rutang mas malapit sa Iran. Ang isa pa ay patungong kanluran, matapos ding lumipad mula sa Jordan. Kaya ng ganitong uri ng eroplano na magdala ng mga tauhan, kagamitan mga sistema ng komunikasyon at sensitibong material. Walang opisyal na kumpirmasyon kung ano ang sakay. Ngunit ang tahimik na galaw, walang markang malinaw at krisis kasamang Tehran ay nagpaalarma sa pagbabalitang militar. Ang kumpanyang Palace Aviation ay nabanggit na noong Enero 2026 dahil sa pagpapatakbo ng LM-100J na konektado sa mga serbisyo para sa CIA sa isang biyahe papuntang Caracas. Ito ang tumutulong magpaliwanag kung bakit ang ganitong uri ng sasakyang panghimpapawid ay umaakit ng napakaraming pansin kapag lumilitaw sa mga lugar ng krisis. May posibilidad na ang pagsabog na pumatay sa 14 na miyembro ng Revolusyonaryong Gwardiya ay konektado sa lihim na digmaan laban sa militar ng Iran. Ang Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya ang pinakamatigas na bisig ng rehimen. Kontrolado nito ang armadong network, nagpapatakbo ng drone, misil, mabilis na bangka at sumusuporta sa mga kaalyado ng Tehran sa iba't ibang prente sa gitnang silangan. Ayon sa mga ulat na batay sa bersyon ng Ahensyang Pampamahalaan ng Iran na IRNA. 14 ang namatay sa lalawigan ng Zanjan habang nagsasagawa ng operasyon gamit ang hindi sumabog na bala. Ngunit ang paliwanag na ito ay lumalabas mismo sa panahon ng matinding presyon laban sa rehimen. Lalong tumitibay ang hinala ng sabotahe dahil ilang beses nang tinamaan ng Iran ng mga palihim na operasyon. Sa Natanz, isang sensitibong lugar ng nuclear program ng Iran, nakaranas ang rehimen ng blackout, pagsabog at pinsala sa mga estruktura ng uranium enrichment. Noong Abril 2021, inakusahan ng Tehran ng Israel ng pagsabotahe sa pasilidad nuklear at nangakong maghihigante. Tinawag ng Reuters ang insidente bilang panibagong kabanata sa tagong digmaan laban sa nuclear program ng Iran, isang pattern na kinatatakutan ng Tehran. Hindi ito labang idineklara o pananakop sa hangganan, kundi panloob na pag-atake na mistulang pagpalya, sunog, brownout o pagsabog. Ipinakita ng Stuxnet na kayang atakihin ng Iran mula sa loob kahit walang sundalong tumatawid sa hangganan. Sinamaan ng virus ang mga sistemang konektado sa programang nuklear ng Iran at naging simbolo ng makabagong sabotahe. Ayon sa mga mananaliksik na binanggit ng Reuters, ginamit na ang mga bersyon ng Stuxnet laban sa programang nuklear ng Iran noon pang 2007 bago pa ito natuklasan ng publiko. Noong 2010, mabigat ang mensahe para sa Tehran. Hindi sapat ang proteksyon, propaganda at lihim kung natamaan ng kalaban ang sentrong nerbiyos ng makinang militar. Hindi kailangang mukhang walang komunikasyon ng CIA para magdulot ng takot. Ayon sa kasaysayan ng ahensya, kadalasang lumalabas lang ang mga operasyong paniktik pagkalipas ng ilang taon kapag may dokumento, tagas o testimonya. Sa kasalukuyan, ang madalas na lumilitaw ay ang bakas na lang. Mga palihim ng sasakyang panghimpapawid, kakaibang galaw, sensitibong target na nasira at opisyal na pahayag na agad isinasara ang kwento. Patunay ang kasaysayan ng Iran na matagal na ang ganitong pagdududa. Noong 1953, ipinakita ng mga na-declassify na dokumento na ang CIA ang nagplano at tumulong sa pagpapatalsik sa punong ministro na si Mohammad Mossadegh.
Ang operasyong politikal at lihim ay naging mahalaga sa pagbabago ng direksyon ng Iran noon. Hanggang ngayon, naalala pa rin ang pangyayaring iyon. Mabigat ito sa alaala ng rehimen dahil ipinapakita nitong ginamit ng Washington ang intelihensya para direktang makialam sa Iran. Ngayon, hindi lang sa loob ng politika galing ang presyon. Dumarating ito sa dagat, himpapawid, drone, intelihensya at mga pagsabog sa lugar na konektado sa Revolusyonaryong Gwardiya. Sa ibang mga bansang kaaway, lumitaw din ng CIA na konektado sa mga lihim na operasyon laban sa mga rehimen na itinuturing na kalaban ng Estados Unidos. Sa Cuba, binuo ang Operasyon Mongguzi matapos mabigo ang Bay of Pigs upang pahinay ng pamahalaan ni Fidel Castro gamit ang lihim na operasyon, propaganda, pampulitikang presyon at sabotahe. Itinala ng Departamento ng Estado na ang operasyon ay isinagawa ng CIA at ng Departamento ng Depensa sa ilalim ng pamumuno ni Edward Lansdale. Ipinapakita ng kasaysayang ito na ginamit ng Washington ang mga lihim na operasyon laban sa mga kaalyadong rehimen ng CIA. Kapag terorismo ang target, mas nagiging direkta pa ang pattern. Noong 2011 ang operasyong pumatay kay Osama Bin Laden ay bunga ng maraming taong pangangalap ng impormasyong paniktik na pinangunahan ng CIA, katuwang ang iba pang sangay ng gobyerno ng Amerika. Ayon mismo sa CIA, ang tagumpay ng misyon ay nagmula sa mga komplikadong operasyon at pagsusuri na isinagawa sa loob ng maraming taon. Sabi ng CIA, ang tagumpay ng misyon ay dahil sa operasyon at pagsusuri. Malinaw ang mensahe sa mapanirang grupo. Karaniwan, kapag naghahanap ng target ang Washington, ang pampublikong yugto ay huling bahagi lang ng isang tahimik at mahaba nilang gawain. Noong 2022, si Ayman al-Zawahiri, leader ng Al-Qaeda, ay napatay din sa Kabul sa isang operasyong Amerikano na iniuugnay sa CIA ng mga internasyonal na balita. Siya ang naging kahalili ni Osama Bin Laden at isa sa pinakamahalagang personalidad sa pandaigdigang terorismo. Pinatitibay ng kaso ang lohika. Kaya ng intelihensya ng Amerika mag-operate kahit sa delikadong lugar, matukoy ang mahahalagang pangalan at kumilos nang hindi na uuwi sa hayagang digmaan laban sa buong bansa. Para sa Iran, nakailang babala ito dahil ginagamit ng Revolusyonaryong Gwardiya ang mga network, taguan, kaalyado at sensitibong lugar tulad ng mga organisasyong ilang dekada nang hinahabol ng Estados Unidos. Noong 2019, nawala rin ng Islamic State si Abu Bakr al-Baghdadi sa isang operasyong isinagawa ng Amerika sa hilagang kanluran ng Syria. Sinabi ng Departamento ng Depensa ng Estados Unidos noon na napatay ng mga Amerikano ang leader ng grupo at inilarawan ni Trump ang operasyon bilang patunay ng pagtutugis ng Amerika sa mga leader ng terorista. Pareho pa rin ang lohika. Hanapin, palibutan ang kanilang network, bawasan ang kakayahan ng pamumuno at pigilan ang estruktura na magpatuloy na magsagawa ng mga operasyon ng malaya. Kapag ginihahambing ang ganitong kasaysayan sa Revolusyonaryong Gwardiya, nakakainis ito para sa Tehran. Sa loob mismo ng Iran, lalo pang tumindi ang paranoia tungkol sa sabotahe at espya. Noong Mayo, 2026 iniulat ng Reuters na binitay ng Tehran ang dalawang lalaking inakusahan ng paniniktik. Isa sa kanila ay inakusahan ng pagkuha ng impormasyon tungkol sa estratehikong lugar tulad ng Natanz. Noong 2024, iniulat din ng Associated Press ang pagbitay sa 4 na lalaking inakusahan ng Iran na nagplano ng sabotahe laban sa isang pabrika na konektado sa Ministry ng Depensa ng Iran sa ilalim ng alegasyon na may kaugnayan sila sa Mossad. Ipinapakita ng balita na alam ng rehimen na ang pinakamalaking kahinaan nila ay nasa loob mismo ng kanilang hanay. Mga impormante, tagas ng impormasyon, mga target at mahihinang estruktura. Dito nagiging mahalaga ang mga eroplanong may ugnayan sa CIA. Hindi man nila mapatunayan ang sabotahe sa Zanja, pero dumarating sila sa oras para dagdagan ang psikolohikal na pressure. Ang mga hindi kapansin-pansing eroplano ay hindi basta-basta tumatawid sa isang rehiyong may digmaan ng walang dahilan. Maaring may tauhan ng intelihensya, kagamitan sa komunikasyon, mga sistemang pangsuporta, mga analista o sensitibong material silang dala. Hindi pa rin alam kung ano talaga ang sakay. Ngunit kapag nangyayari ito kasabay ng pagkawala ng mga revolusyonaryong gwardiya, paglitaw ng mga drone sa Iran at krisis sa Strait of Hormuz, lumalakas ang posibilidad ng sabotahe. Ang mga halimbawa mula sa ibang mga bansa ay nagpapalakas ng pattern. Sa Afghanistan, ang pamunuan ng Al-Qaeda ay hinabol ng maraming taon hanggang sa mawala ang kanilang mga pangunahing leader.
Sa Syria, tinamaan ng operasyon ng Amerika ang pamunuan ng Islamic State. Sa Cuba, ipinakita ng Cold War kung paano ginamit ng CIA ang lihim na operasyon laban sa mga kalabang rehimen. Sa mismong Iran, naging simbolo ng industrial at cyber na sabotahe ang Natanz. Iba-ibang paraan ayon sa sitwasyon, pero pareho ang loika. Kapag direktang banta sa interes ng Amerika ang isang estruktura, ginagamit ng Washington ang intelihensya, pressure militar at lihim na operasyon para bawasan ang kakayahan nito. Ngayon, kung ano ang mangyayari kasunod nito ay nakadepende kung ipagpapatuloy ng Revolusyonaryong Gwardiya ang pagtatangkang harangin ng Hormuz, pag-atake sa mga barko o pagpapakilos sa mga regional na milisya, malamang nalalakas pa ang pressure ng Amerika. Kung may bagong pagsabog sa Iran, maaring paigtingin ng Tehran ang pag-aresto, pagbitay at paratang ng paniniktik. Kung ang mga eroplanong konektado sa CIA ay talagang sumusuporta sa mas malaking operasyon, posibleng humarap ang rehimen sa mas mahigpit na yugto. Hindi lang pambobomba, kundi kampanya ng hindi nakikitang pagpapahina sa imbakan, komunikasyon, teknikal na tauhan at estratehikong lugar. Sa huli, ang 14 na miyembrong namatay ay inuugnay sa hinala ng CIA. Direkta o hindi direkta, maaring konektado sa isang bagong alunang sabotahe laban sa Revolusyonaryong Gwardiya at laban sa mga estruktura ng rehimeng Iranian. Tinatawag ito ng Iran na isang aksidente. Ngunit ang kasaysayan ng Natanz, Stuxnet, panloob na paniniktik, mga operasyon kontra Al-Qaeda, aksyon laban sa Estado Islamiko at kilos ng mga lihim na eroplano. Ipinapakita nitong kapag kumilos ang intelihensyang Amerikano malapit sa mapanlabang rehimen, ang sumunod na pagsabog ay bihirang ituring na kataon lang. Ako si Milson Alves, internacionalista, e layunin kung bigyan ka araw-araw ng totoong impormasyon. Ang mga news link ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.